I have found a friend in Jesus. He's everything to me. He's the fairest of 10,000 to my soul. The lily of the valley, in Him alone I see all I need to cleanse and make me fully whole. In sorrow He's my comfort, in trouble He's my stay. He tells me every care on Him to roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He all my griefs has taken, and all my sorrows gone. In temptations He's my strong and mighty tower. I have all for Him forsaken, and all my idols torn from my heart, and now He keeps me by His power. Though all the world forsake me, and Satan tempts me so, through Jesus I shall safely reach the goal. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He will never, never leave me, nor yet forsake me here, while I live by faith and do His blessed will. A wall of fire about me, I've nothing now to fear. With His manna in my hungry soul shall feel. Then sweeping up to glory to see His blessed face, where the rivers of their life shall ever roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. Then sweeping up to glory to see His blessed face, where the rivers of their life shall ever roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. Praise God for the wonderful song. Let's Deacon Ira to open us in a word of prayer. May we call on Brother Ira to open us in a word of prayer. Let's pray. Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Papasalamat po kami, nagpupuri kami sa araw na tinakda niyo, Lord, na pinagkaloob sa amin, na muli ay pinagtipon-tipon niyo kami, Panginoon, to honor you, to glorify you, Lord, for this today that you have made, Panginoon, at magsasaya kami at magpupuri kami sa iyong presensya. Salamat, Panginoon, na muli ay sasamba kami sa pamamagitan ng pag-aaral ay salita, Panginoon. Gabayan niyo kami sa unang bahagi ng aming pagsamba. Gabayan niyo po si Pastor Rogie sa pagtuturo niya. Gabayan niyo po aming mga internet, Panginoon, na hindi po gamitin ito ng kaaway na sirain ang aming gawain niyo. Gabayan niyo kami na yung banal na spirito at magpakumbaba sa inyo, Panginoon, sa mga salita na uturo niyo sa amin, sa tulong na yung banal na spirito, at patawarin niyo kami sa lahat ng mga pagkukulang, pagkakamali po na at pagkakasala sa inyo. Linisin niyo po sa isipan po namin, at kayo po ang malhati, Panginoon, sa aming pagsamba. Ito na aming sama-sama na panalangin sa maraming sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Deacon Ira. At sa pagpapatuloy ng ating Sunday School, let us sing one more song. Let's sing When the Rose is Called Up Yonder.
ngayon naman po, muli po natin ibigay po ang ating mga memory verse ng mga nakaraang linggo. At isa-isa po tayo. Pwede pong, at sino po mauna? Sino po gusto mauna? Upang ibigay ang memory verse last Sunday. Kung wala po, ako na po ang mauna. Memory verse, James 1 verse 14. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. James 1 verse 14. And anyone po na gusto po ibigay ng kanyang memory verse na memorize niya. 2 Corinthians 4:14 and 15. No one therefore even Satan disguised himself as an angel of light. Therefore it is not surprising that his servants also disguise themselves as servants of righteousness and will be according to their deeds. Thank you. Po. Good morning po. Ito naman po. Every man is tempted when he is drawn away by his own lust and enticed. James 1 verse 14. Thank you, Sister Julia. Meron pa po ba? Ephesians 2:2, in which you previously walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, and of the spirit that is now working in the sons of disobedience. Amen. Amen. 9:50 na po. Sa mga gusto pong susunod po, meron pa pong pagkakataon. Dahil 9:50 na po, ibigay na po natin ng oras sa tagapagturo ng salita ng Panginoon. Tatawagan po natin si Pastor Oji upang turuan po tayo sa salita ng Panginoon ng Sunday School. Welcome, Pastor Oji. Thank you, Brother JR, and happy Sunday. Okay, 2 Sundays ago, we've studied the part of a unbeliever who believes in Christ. Ano ba yung nangyari nung ang isang makasalanan ay nanampalataya kay Jesucristo? Okay, and we already studied five facts about what happened when a sinner believes in the Lord Jesus Christ. So, mga nakakaalala, ano ba yung, naalala niyo pa ba yung 5? Or kahit isa lang siguro, magbigay tayo kahit isa lang. Ano ba yung nangyari nung ang isang makasalanan ay nanampalataya kay Jesucristo? Naririnig niyo ba ako? Mahina ba yung signal ko? O kayo ang mahina? Okay naman po, Pastor. Malinaw Okay, naman. sige. Kasi nagpo-post yung mga pictures niyo. Akala ko, hindi ako sure kung ako yung mahina. Sige, Brother JR, may naalala ka ba doon sa 5 na nangyari? Or sa iyong buhay na lang, nung nanampalataya kayo sa Kristo, ano ba yung napansin mo na nangyari? Ano ba yung natutunan mo na nangyari sa iyo? Ayun po, Pastor, na natutunan ko po nung naging believers po ako na ako pala nung hindi pa mananampalataya ay nasa impluwensya po ng kaaway ni Satan. Okay. Depraved po talaga, walang kapag-asa, walang kakayahang makagawa ng mabuti dahil
sinusunod ko pa po yung sarili kong will. Yun po yung will po ng Wow. No po. Very good. na po ako. Able na po ako na makagawa po ng mabuti, hindi po sa aking will kundi sa kung gagawin ko po yung will ng Panginoon. Amen. Salamat, Brother JR. That is the moral inability, no? Moral inability of man. Anyway, sige. Sister Richelle, meron ka bang naalala doon sa last natin pinag-aralan? Hindi tayo maka. Si Mami, kay Mami muna tayo. Naririnig niyo ba ako? Opo, Pastor. Parang wala kasi akong kausap. Sige, tawag ulit na. Deacon Ira. Una po is they have time to become, sa akin, 1:12, na may karapatan tayo tawagin anak ng Diyos. Okay. Ate Julia, how about you? May naalala ka ba? Opo. Ano yan? Ano Ano po, yung yung nangyari? impotence of man's strength po. Kasi Ano? yung impotence of man's strength po. Okay. Thank you. Sige, Sister Ira. Pakibuksan niyo yung inyong mga camera, please. What happened nung ang isang hindi mananampalataya ay nanampalataya kay Jesus Christ? Na-sealed po ng Holy Spirit. Ayan, amen. Na-sealed siya ng Holy Spirit. Okay, sino tong backup naik? Pakipalitan niya naman ang pangalan niya kasi mahirap. Hindi ako tinawag para maging propeta. Magang pastor lang ako eh. Pakipalitan niyo yung pangalan niyo dyan, please. Kahit ngayon lang. Brother Rico, you still remember our lesson 2 Sundays ago? Yung nangyari doon sa isang unbeliever na naging believer. Sabi ni Deacon, naging anak siya ng Diyos. Si Teacher Ira, sabi niya naman, naselyuhan siya ng Banal na Espiritu Santo. Yes, there is three more. There is three more. Ano po? Good morning, Pastor. Sige, balikan kita, Brother Rico. Okay, thank you. Sige, sino may nagsasalita? Sino yan? Ako po. Sino to? morning. Judian Santos ba to? Chichay. Si ano po tayo? Naging beneficiary po tayo ng eternal life. Yan. Nagkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Okay? Tama. Okay, ano pa yung nangyari? We are delivered from condemnation, Pastor. Okay, hindi ka nahuhusgahan. Hindi ka nahuhusgahan, ba? Ano pa? Ano pa yung isa? Sino ba itong backup naik nito? Hindi ko matawag-tawag. Gusto mo na bang pangalan niya? No? Sige, backup naik, ikaw. May naalala ka pa ba? Wala. Wala bang tao doon? Being saved po. Si Shirley pala yun. Lay, pakipalitan mo muna yan. Balitan mo na lang mamaya pag ano. Ano na sabi mo? Certain of being saved. Nagkaroon ka ng katiyakan na ikaw ay ligtas. No? Tanong ng mundo yan. Natitiyak ba yung pagpunta sa langit? Yes. Oo. Kaya kayang-kaya nyo nang ituro sa mundo yan. Oo, natitiyak ang kaligtasan. Pupunta ka sa langit. Okay, sino pa dyan sana? Julia, Cecil. Ano pa yung isa na natatanda mo? Ano po? Delivered from condemnation. Yan, very good. So lahat yun ay unang 5 na nangyari. Nung ang isang unbeliever ay nanampalataya kay Jesucristo. Bakit natin pinag-aaralan to, mga kapatid? What do you think is the purpose of this lesson? Ba't kinakailangang maintindihan natin itong lesson na to? We are
Nandito tayo sa huling buwan ng ating mission emphasis. Now, ano sa palagay mo, Brother JR? Bakit mahalaga na maintindihan to ng isang Kristiyano? Yung mga katotohanan. Kasi, mission natin, unbeliever eh. Dapat maintindihan nila to. Na ito ang mangyayari kung ikaw ay mananampalataya kay Jesucristo. O, Brother JR, sa tingin mo, bakit mahalaga to? Ayun po, Pastor, para po magkaroon po tayo ng pag-asa. Hindi, tayo meron na eh. Nasa atin na lahat tong benefits na to eh. Yun din po sa kanila, Pastor, para magkaroon din sila ng hope sa buhay. Yan, very good. Nandiyan ba si Ate Madel? Kasama mo ba dyan? Hindi Wala? pa po uwi, Pastor. Nasa ano pa po. Naku, baka may inuuwian ng iba yun. Wala ka ng ate. Ba't ka? Bale, sige, kamusta mo ako sa kanya? Okay. So, sa palagay mo, Brother Deacon, bakit mahalaga na maintindihan to ng bawat Kristiyano na nagmamahal kay Jesucristo? Actually, itong lesson na to para sa nagmamahal lang to sa Panginoon eh. Na to tell you frankly, medyo masakit to pero sasabihin ko pa rin. Ang lesson na ito ay para lang sa nagmamahal sa Diyos. Kasi kung hindi ka nagmamahal sa Diyos, wala kang pakialam sa mga lesson na to. Hindi ka tatalaban nito, maniwala ka sa akin. This is a foolishness para sa'yo. Masakit, no? Pero totoo to. Na-realize ko lang to nung minahal ko na yung Panginoon. Okay? Sige. Bakit sa tingin mo mahalaga tong aralin nito? Ate Vanji, ano sa palagay mo ang dahilan? Bakit dapat maintindihan natin ito? Mahalaga po ito maintindihan natin kasi po pag hindi po, para po maipaliwanag din po natin sa mga taong hindi pa po nakakilala sa Panginoon. Correct. Kasi wala kang magiging mensahe sa daigdig kung hindi mo to alam. Okay? Hindi ka magiging produktibo sa iyong evangelism ministry. Because this is your message to the world. Kaya kung ako sa inyo, mag-take note kayo, i-outline niyo to, itago niyo to sa notebook niyo that every time na makaka-encounter ka ng unbeliever, you share this message. Because this is our message. This is what we call the gospel message. This is the gospel message. Okay? Hinihimay-himay lang natin ngayon para mas maging malinaw. Actually, alam niyo na to eh. Alam niyo na to. Kinakailangan lang pagtibayan kasi hindi ako nagsasawa ituro to taon-taon. Kasi magandang gamot 'yan ang gamot sa nakakalimot ay Yan. Pero minsan kutos, maganda rin yung kutos. Pagka nakakalimot, kinakailangan kunukutusan din paminsan-minsan. Pero hindi, paalala talaga ang gamot. The best medicine is paalala sa nakakalimot. Okay, so, kaya lang hindi pa yan tapos. Meron pa tayong mga titingnan na dapat maintindihan natin dahil ito ang mensahe natin sa daigdig. So, makikita natin that aside from the results of salvation na pag-aralan natin, kinakailangan natin na pag-aralan din to appreciate what Christ has done for us who put our trust in Him. Okay? Ano ba yung naging resulta ng ginawa ni Jesus Christ nung tayo ay nagtiwala sa Kanya? Kasi sabi ng iba, pag Christian ka, talo ka daw eh. Daming bawal, dami mo nang hindi pwedeng gawin. Okay? Pag Christian ka, hassle daw ang buhay. Hindi ka masaya sa mundo. Totoo kaya yun? Yan ang naririnig natin sa daigdig na ginagalawan natin eh, no? To the point na tayo yung nagmumukhang walang kwenta, hindi sila. Habang nahahabag tayo sa kalalagayan nila, sila habag na habag din pala sa atin.
Naranasan niyo na ba 'yon? Naramdaman niyo na ba 'yon? Naiparamdam na ba sa inyo ng mga kakilala ninyo na hindi believers yung mga bagay na 'yan? Wawa ka naman, Christian ka kasi. Christian ka pa kasi, hindi ka tuloy makasama sa amin. Yes. Christian ka pa kasi, hindi ka tuloy makagalaw na maayos diyan. Yan, Christian ka pa kasi, hindi ka tuloy makapag-boyfriend ng unbeliever. Hindi mo totoo yun eh. Daming ang Christian, puro unbeliever ang boyfriend eh. Puro unbeliever ang girlfriend. Yan, Christian ka pa kasi. Naiparamdam na ba sa inyo yan? Yes, Pastor. Diyan magaling si Satan. Natatandaan niyo yung ginawa niya kay Eve? Ha? Binaliktad niya lahat ng katotohanan. Kaya palagi niyang paraan 'yon. Kaya kayo naman, wag tayo naman, I mean, no? Parang inaalis ko yung sarili ko eh, no? Parang ang galing-galing ko eh. Kaya tayo naman dapat hindi rin tayo madaling nagpapaniwala sa kanila. No? Tayo naman dapat may awareness tayo na hindi, mali yung sinasabi nila. Mali yung sinasabi nila. Okay, now let's study now. That's by, ano may sumunod na nangyari? Okay? Nung ang isang makasalanan ay nanampalataya kay Jesucristo. Okay, let's move now and let's look at Ephesians chapter 1 verse 7. Brother Alvin, pakibasa mo nga. Ephesians 1:7. Then si Brother JR, pakibasa mo naman yung Colossians 2:13-14. Brother Alvin, are you ready? Yes po, Pastor. Sige, Sige. sige. Tagalog lang po, Pastor. Kahit Bisaya, Brad, basta naiintindihan natin. No problema. Sige po. Ephesians 1 verse 7. Nasa kanya mayroon tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo, nakapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Okay. Now, ayon doon sa talata, pag-aralan natin mabuti, no? Saan ba tayo diyan pinatawad at ano ang naging basihan ng pagtanggap natin ng kapatawaran? Sabi ng talata. Saan ba tayo pinatawad? Mga kasalanan, Pastor. Okay. Now, ano ang basihan ng pagpapatawad na 'yon? Sa pamamagitan ng kanyang dugo. Yun! Tandaan yan. No? Yung isang makasalanan, nung siya'y nanampalataya kay Jesucristo, pinatawad siya sa kanyang mga kasalanan. A believer is forgiven from sin. Ikaw ba, may pagdadalawang isip ka pa ba dyan na ikaw nga ay pinatawad na ng Panginoon sa iyong mga kasalanan? Ha? May ikaw ba minsan nagdududa ka diyan na ikaw ay pinatawad na ng Panginoon sa iyong mga kasalanan? May time ba na pinagdududahan mo 'yan? Sino yung merong pagdadalawang isip diyan? Sige, taas niyo lang yung kamay. Hoy, may tumataas ng kamay. O sige. Bakit? Ano yung nagiging dahilan mo? Bakit nagdadalawang isip ka na pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan? Ano po, pag yung parang yung inuulit-ulit mo pa, parang Oo. nahuhulog ka pa rin doon. Parang iniisip ko tuloy na parang baka hindi pa talaga ako. Yung parang ganun. Oo. Okay. O sino pa? Sino pa ang may pag-aagam-agam diyan na kapag ikaw ay nanampalataya kay Jesucristo ay pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan? Wala ako makita. Ba't mga patay yung camera ninyo? Ayaw niyo bang sumali? Hindi niyo ba kami bati? Ha? Okay. Now, ang naging basihan ng kapatawaran ng kasalanan ay ang dugo. Sabi niyan sa talata, dugo ni Kristo. Now, sa tingin niyo ba, sa iyong sariling pananaw, sapat ba yung dugo ni Jesucristo sa kapatawaran ng kasalanan o hindi? Yun
literal na dugo, yung dugong pinag-uusapan dyan ay yung buhay. Ha? Hindi yan literal na dugo, na physical blood ni Jesus Christ. So, yung dugo dyan represents His life. At tingin ninyo, hindi ba sapat yung buhay ni Jesucristo sa katubusan ng kasalanan? Hello? Naririnig niyo ba ako? Hello, hello, hello. Walang sumasagot. Wala ata, mahina ata ang signal ko. Yes, Pastor. Mahina signal ko? Okay naman po, Pastor. Kasi nawala yung mukha ko rito. Patayin niyo po Ano camera yan? niyo. Ayun! Yan, okay na po. Yan na naman. Magic sige. Sagutin niyo naman yun para naman ako walang kausap dito eh. Buksan niyo lang yung ano niyo, yung microphone niyo. Sa tingin niyo, sapat ba yung buhay ni Jesucristo para tubusin yung ating kasalanan? Tapat po, Pastor. Ha? Is sufficient for the forgiveness of sin. Tapat. Wala naman akong kausap. Tapat po, Pastor. Sapat. Sige, paano mo nasabing sapat? Bakit mo nasabing sapat? Kasi po, na ano po sabi ng Hebrews po siya yung yung perfect offering ng ano. Sige, share mo sa amin yung Hebrews, Brad. Wait lang po. Maubos oras natin, Brad. Sabi ng Hebrews chapter 10 verse 12 po, Pastor. 10-12. Oo, maganda yan. Ang sabi? But this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down at the right hand of God. Okay, explain. After niya po na in-offer ang kanyang sarili, nabuhay muli siya at naupo siya sa trono ng Panginoon. No. Which speaks of what? O, Pastor, ano po? Medyo nag-delay po. Ha? Nag-delay po. Ano po yun? Hindi niyo ako naririnig? Ako lang po. Sa akin lang ata. Okay. Sige. Buksan niyo sa Leviticus. Leviticus 17, verse 11. Nandiyan na kayo? Leviticus. Siguro alam niyo nasa niyo yung Leviticus, ano? Yan ay nasa Bible. Anong verse po yun, Pastor? Ha? Anong verse po? 17, verse 11. 17, verse 11. 17 verse 11. For the life of the flesh is in the blood, and I have given it to you on the altar to make atonement for your souls. For it is the blood for reason of the life that makes atonement. Anong sinasabi dyan? Ano ina-explain dyan? Sige, intindihin natin mabuti yan. Take note of this. Sige. Nasa dugo ang buhay. Huwag natin Tagalogin. Ipaliwanag po natin. Paano natin yan naiintindihan? Maganda po yung verse na yan. Dapat naiintindihan yan. Kasi, yung New Testament, ang Old Testament is the shadow of the New Testament. Na panahon na to, they're looking forward for the Messiah. Ito yung mangyayari. Ito yung gagawin.
Ano yung na-explain dyan? By the way, who is the author of Leviticus? Moses po. Okay, ano yung pinapaliwanag ni Moses dyan? Yan, nakalimutan nyo na mag-aral ngayon. Ano? Na ang dugo ang nagtatakip sa ating buhay. Nagtatakip. Parang malayo yung word na nagtatakip, mother. Atonement. Di ba yung atonement tinatakip? Ano ba yung atonement? Hanap tayo na mas malapit na salita. Pwede naman, pero hanap tayo na mas malapit na salita. Papatawad. Naglilinis po, Pastor. For the life of the flesh is in the blood. Ano ibig sabihin nun? Tumutubos. Ang buhay daw ng laman ay nasa Sa dugo. dugo. Kaya pag nawalan ka ng dugo, ano nangyayari? Wala ka ng buhay. Patay ka, patay. Okay, ito. Pag-aralan natin mabuti. And I have given it to you upon the altar to make atonement for your souls. For it is the blood that makes atonement for the soul. Yung blood daw ang nagsusustain ng life. Sabi dyan, ano? No. Blood carries life-sustaining elements to all parts of the body. Therefore, it represents the essence of life. Now, in contrast, the shedding of blood represents the shedding of life. Kaya pagdating sa New Testament, ito yung naging reference to the shedding of blood of Jesus Christ, which refer to his death. Kaya ginamit doon ni Paul sa Ephesians yung word na blood. Kasi ito nga yung Old Testament practice. Ito yung Old Testament teaching na kinakailangan na tumigis ang dugo, ialay ang buhay para magkaroon ng katubusan. Ang kasalanan. Now, ano ba yun? Tama ba yung ginawa ni Jesus Christ pagdating dun sa Ephesians 1:7? Ay, sumagot ko kay Pastor Clay. In Him, we have redemption through His blood. Tama ba yung naging proseso ni Jesus Christ? Okay. Tama ba na mayroong kinakailangan ng sacrifice? Tama po. Why? Tama. Bakit? Kasi yun bang, kasi nga shedding of blood is shedding of life. Siyempre yung pagbigay ni Jesus Christ ng dugo ni Jesus Christ at unti-unti siya nawalan ng buhay, yun ang naging katubusan natin, yung balibay sa dugo at dahil na rin buhay niya mismo binigay niya sa atin. Na-shed niya ang buhay niya. Okay. Very good. Now, balik tayo dun sa tanong. So, sapat ba yung buhay ni Jesucristo para sa kapatawaran ng kasalanan? Yes, Pastor. Okay. Now go to Romans chapter 3. Alam nyo, lagi ko sasabihin sa inyo, hindi kailangan ng mundo ang pananaw nyo. Ang kailangan ng mundo ay salita ng Diyos. Kaya kapag sumagot ka ng oo, alam mo kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Pag sumagot ka ng hindi, alam mo kung bakit hindi. Dahil yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi yan ang tinatanong sa'yo. O, totoo ba? Kasi yung iba, di ba, kinakailangan pa magpakabait, kinakailangan pang gumawa ng mabuti para maging sapat yung kaligtasan. So, dapat aware tayo na yan ang isasagot sa iyo ng mundo. Alam naman natin yan eh. Alam natin kung ano yung takbo ng isip ng sanlibutan. Hindi agad-agad sila naniniwala hanggat hindi mo napapatunayan na Diyos nga ang nagsasalita at hindi ikaw. Romans chapter, ano sabi ko? Romans ano yun?
Romans 3. Yun lang. Okay, anong verse? Wala pa po. Wala pa, verse 4, verse 4. Sige. Basa. Simulan mo sa verse 3. Romans chapter 3, verse 3 to 4. For what if some did not believe? Will their unbelief make the faithfulness of God without effect? Certainly not. Indeed, let God be true, but every man a liar. As it is written, that you may justify in your words and may overcome when you are judged. Okay. Now, ang ganda ng anticipation dyan ni Paul, no? Para doon sa mga Hudyo, no? Kung saan dinidiscuss niya itong usaping ito. No? That God has not guaranteed to fulfill His promises to every physical descendant of Abraham. Okay? Kasi sasabihin ng mga Jewish dyan, ikokontrahin nila yung promise ng Panginoon patungkol sa mga Jews sa Old Testament na sila lang ang receiver ng salvation. Pero yung sagot ni Jesus Christ dyan, tingnan nyo, yung sinagot niya ni Paul, doon sa explicit and implicit teaching of the Old Testament before any Jew, regardless of the purity of his lineage, can inherit the promises, he must come to repentance and faith. Bakit? Kasi tinuturo dyan ni Paul na kompleto yung atonement sacrifice ni Jesus Christ. Okay, sige, hanap pa tayo ng ibang verse. Bigyan ko pa kayo. Now go to verse 24. Talong ka sa verse 24. Mahaba kasing discussion yan pag inisa-isa ko. Now, punta ka dun sa verse 24. Pakibasa yung verse 24. Verse 24, being justified freely in His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Okay, isama mo yung verse 22 pa lang. Simulan mo sa sa 23 pala, 23. Simulan mo sa 23. Verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Through the redemption, sa katubusan na kay Jesucristo. Ano ba yung nangyari sa katubusan? Paano ba ginawa yung katubusan? Sinuway ba ni Jesucristo yung pamamaraan sa Old Testament? It is through the sacrifice offering. Hindi lang para sa descendants ni Abraham, which are the Jews, no? But this is for all the elect. Okay? Doon sa mga napawalang sala na sa pamamagitan ng patubusan ni Jesucristo. Makikita niyo, ginamit uli yung word na grace. By His grace. Balik ka dun sa Ephesians 1:7. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses. Now, ano ba yung trespasses? Yung trespasses speaks of our offenses. Or tama, yung mga offenses natin. Trespasses, lumampas ka doon sa boundary ng righteousness. Tawag doon, di ba, pag pumasok ka sa property na hindi mo property, ano ang kaso mo? Trespassing. Ganon din yun, yung trespasses. Pagka lumampas ka doon sa teritoryo sa boundary ng righteousness ng Panginoon, ang tawag doon, trespasses. Tinatawag yun, offense sa Panginoon. So lahat yon, and you can enumerate those things na ginawa ng tao sa Panginoon. All those trespasses were forgiven by God. Now, ano yung basis?
God's forgiveness is based on His grace, not on our merit. Biyaya ng Panginoon, sa biyaya ng Panginoon. Sa pamamagitan ng buhay ni Jesucristo. Kaya tandaan nyo kapatid, bakit ko lang to nililinaw sa inyo? Kasi meron pala sa inyo na nagdadalawang isipan na ganap ang kapatawaran ng iyong kasalanan. Ganap ang kapatawaran ng kasalanan, kapatid. At yun ang gustong bigyan linaw ni Jesucristo sa mga nananampalataya sa Kanya. Sins were all forgiven. Okay, tingnan natin. Basahin natin yung Colossians. Brother JR, are you ready? Paano dyan pinaliwanag na yung kasalanan natin ay pinatawad na? Ay, nawala na si Brother JR. Colossians 2 verses 13 and 14. And you being dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, He has made alive together with Him, having forgiven you all trespasses, having wiped out and the handwriting of requirements that against us, which was contrary to us, and He has taken it out of the way, having nailed it to the cross. Okay, sige. Sino may Tagalog na Bible? Kasi medyo nabubulol-bulol si Brother JR magbasa. Basahin natin ito ng praise by praise para maliwanag. Brother Alvin, may Tagalog ka dyan, di ba? Meron po, Pastor. Ano nga Sige, po, ano yun, Pastor? pakibasa mo. Kolosas, mga taga-Kolosas. Anong 2, 13, hanggang 14. Sige po, 2. At nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan, at sa di pagtutuli ng inyong laman, ay kanyang binuhay kayo, nakalakip niya, na ipinatawad sa atin, ang ating lahat ng mga kasalanan. 14. Na pinawi ang usapan na nasusulat sa mga palutuntunan laban sa atin, na hindi naayon sa atin, at ito'y kanyang inalis at ipinako sa krus. Okay. Dead in your trespasses. Katuturo lang ito ni Teacher Ira. Okay? Tingnan natin. And you who were dead in your trespasses. Ano ibig sabihin nun? Patay ka sa iyong mga kasamaan. Patay ka mula sa iyong mga kasalanan. Okay? Kaya tayo, hindi tayo makarespond dun sa sabi nga ni Teacher Ana, dun sa spiritual stimuli. Hindi tayo makakarespond. Totally devoid of spiritual life. Ito yung condition ng isang hindi nananampalataya. Okay? Ano yung ginawa niya? God made alive. God made alive together with Him. Ang ganda, no? Paano mula sa kamatayan sa kasalanan, ano ginawa ng Panginoon? Ano yung, nakita niyo dito, sino yung kumilos dito? Sino yung persona na kumilos? Mula sa yung pagkamatay sa kasalanan and the uncircumcision of your flesh, that is the Jewish tradition, okay? This is represent even the Gentiles, no? Kasi yung mga Gentiles, hindi na nagpapatuli yan eh. Okay? Huwag niyo na intindihin nyo, that's referring to the Gentiles. Ibig sabihin, salvation is also for the Gentiles. Sino yung kumilos dyan? It is you? It is the person? Sino sabi dyan? God. Kaya tandaan niyo mabuti, take note of that. Because salvation is purely works of God. Dead ka. Wala kang magagawa, hindi magre-respond ang spiritual stimuli mo sa kabutihan, anumang kabutihan. That is why God made alive. Paano? Together with Him. Inta ka sa Panginoon eh. Binuhay kang kasama niya. Kaya tawag sa atin,
na kay Kristo in Christ. Binuhay kang kasama niya. Okay? Now, bakit naging makatotohanan 'yon? Bakit ka naging qualified doon? Kasi ito 'yung nangyari. Having forgiven us all our trespasses. Paano ginawa? By canceling the record of debt. Cancelled. Ano ibig sabihin ng cancel, Teacher Ira? Pag sinabing cancelled, ano idea nun, ha? Pagpapawalang Void na. Cancel. Wala na. Walang Teka. effect. Wala na. Wala na. Sabihin mo, wala na. Ba't tayo nyo sabihin? Sabihin, wala na eh. Sabihin nyo, wala na. Wala na akong kasalanan. Ano ba yung kinancel? All our trespasses. Ano yung kinancel na yung record ng pagkakautang na dapat sa atin? With its legal, nakita niyo yung term, napakahalaga niyan. With its legal demands. Ano ba yung legal demands ng kasalanan? Ano yung legal demands ng kasalanan? Debt. Sino yung namatay? Tao ba yung namatay? It is Christ. Hindi ikaw ang namatay para sa kasalanan mo. It is Christ. Kaya sufficiente yun eh. Kaya sapat ang kamatayan ni Jesus Christ. Kaya yung kapatawaran ng kasalanan ay ganap. Hindi mo pwedeng pagdudahan. Or else sinasabi mo sa Diyos, kulang ang ginawa mo. Or kino-question mo yung atoning sacrifice ni Jesus Christ. So sinasabi mo, Diyos, kulang ang buhay mo para patawarin ako. Ang sakit nun sa Panginoon. Kinancel niya na nga eh. Ayaw mo? O di wag. Kinancel na, ayaw mo pa? Hiyang-hiya naman ng Panginoon sa iyo, kapatid. Alam niyo, tinuturo ko lang ito kasi ituturo niyo to. Gusto ko lang maging malinaw sa inyo to. Dahil mahirap magturo kung ikaw mismo hindi mo to naiintindihan. Naiintindihan niyo? Hindi niyo naiintindihan pero naiintindihan niyo? Para magulo tong usapan natin ah. Kaya hindi mo pwedeng pagdudahan yung offering ng life. Okay? Because it is purely work of God. God made alive together with Him lahat ng pinatawad sa kasalanan. Paano? Bakit ka naging qualified dito sa Panginoon? By canceling the record of debt. Your debt that stood against us with its legal demand. This He set aside, nailing it. So, Mark, underline that word. Nailing it to the cross. So, balik tayo sa Ephesians 1:7, mga kapatid. Go back to Ephesians 1:7. Ano yung sinasabi ng Ephesians 1:7? In Him we had redemption through His blood. Saan nangyari yung katubusan ng kasalanan sa pamamagitan ng kanyang buhay? Saan nangyari, mga kapatid? Sagot naman dyan. Sa cross. Ano sabi ng Colossians? Nailing it to the cross, which is the legal demands of all our trespasses. He bore the sins of His elect, of His people. Kaya kasalanan, kapatid, nagkakasala ang tao kapag pinagdududahan mo yung finished work of ni Jesus Christ doon sa krus ng Kalbaryo. Malaking issue yun. Kinakailangan mo makipag-usap uli sa Panginoon. Kinakailangan mong bumalik uli sa Panginoon. Sapat ang ginawa ng Panginoon. At hindi na yung mauulit pa.
Dahil sapat si Jesucristo sa katubusan ng kasalanan ng kanyang mga tao. Kaya ang ganda niyang text na yan eh. Ang ganda ng text na yan. Ako yun, naalala ko yan. Alam niyo kung bakit. Kasi that is my first lesson na na-share sa seminary. 2003, I believe that is 2003 or 2004. Yeah, hanggang ngayon, sariwa sa akin yung lesson na iyan. Through His blood. No? At ang tawag ng Panginoon doon, ano yung basis? According to the riches of His grace. Kaya lahat tayo ay may pagkakautang sa biyaya ng Diyos. Ano man ang nasa atin ngayon, ano man ang bumubuo sa atin, ano man ang lahat-lahat sa spiritual na buhay natin ngayon, yun ay dahil sa yaman ng biyaya ni Jesucristo. Okay. Now, can you teach now the forgiveness of sin? Kinakailangan maintindihan to ng tao, mga kapatid, na sapat si Jesucristo para sa kapatawaran ng kasalanan ng tao. Okay. And that's where our lesson will end this morning. Now, do you have a question? Marami pa sana tayong pwedeng hukayin dyan, but wala na tayong oras. Okay, do you have any question? Sun sa mga nagdududa sa kanilang kaligtasan, may gusto ka bang linawin ngayong kapatid? Habang meron pa tayong oras. Doon sa mga late, mga kapatid, ako'y nakikiusap. Sa susunod, baka pwedeng dumating kayo na maaga. Dahil wala na akong makita ang dahilan para malate pa kayo. Hindi naman kayo namamasahe na. Nandiyan lang kayo sa bahay. Kukonek lang kayo sa internet. Hindi na rin kayo gagawa ng link. Pipindutin na lang. Late pa rin. No. Nasa mission emphasis man tayo. At ang pinag-aaralan natin ay ang mensahe natin sa mundo. And you will come late. Kaya minsan, lugaw yung tinuturo natin eh. Hindi tayo nagsusumikap matuto. Nandiyan na lang sa bahay, nalilate pa. Hindi ko na maintindihan kung ano pa problema ngayon. May internet naman, may cellphone naman, well provided naman, nalilate pa rin. Okay, any question? Pastor, may correct. Go. Pastor, may ano lang po ako. Ipapakorek ko lang po. Kasi di ba po, Pastor, Okay, go. pinag-aralan po natin ay kapag nakikristo ka na, sigurado ka na po kasi tinubos ka na po niya sa pamagitan po ng kanyang dugo. Ang akin lang po, mga kasalanan mo. ang akin lang po, Pastor, halimbawa po, na napatawad na po tayo. Tapos patuloy pa rin po tayo nakakagawa ng kasalanan natin. Ano po ba ang dapat natin gawin? Magre-repent lang po tayo ulit na parang ginagawa po natin ngayon na. Ibang usapan naman yan. Po. Tama. Yan, ibang usapan naman yan. Diyan naman papasok yung doctrine of repentance. Okay? Sige po, Pastor. Doctrine of Salamat repentance. So, siguro maaalala ninyo yung parable of the two sons. Naalala niyo yan? Parable of the two sons. Hindi nyo alam yon. Yung may isang hindi pa. Familiar kasi kayo dito. Ano yun? Parable of the ano yun? Hindi ko, anong tawag mo dyan? Prodigal. Yeah, alam ni Teacher Ira yan. Prodigal daughter. Hindi, prodigal son pala. Lalaki pala yung ano doon. Son. Actually, that is the parable of the two sons. Okay? Naalala ninyo yung kwento ng isa? Son na yun eh. Anak na yun. Ibig sabihin, ligtas na yun eh. Yan ang nire-represent doon. Ano ginawa niya? Unang-una, talagang dinishonor niya yung tatay niya. Because, tandaan niyo ba lagi,
Lahat ng kasalanan is dishonoring your God. Yan ang ginawa niya. Ano man yung hakbang na ginawa niya to dishonor his father? Buhay pa yung tatay niya, kinuha niya na yung mana niya. Ganun kasakit yun, parang pinapatay niya na yung tatay niya, buhay pa. So that is the effect of sin to God. All our trespasses, ganyan ang feeling ng Panginoon. Para nating pinapatay ang Diyos. Magkatapos tayong kuwain mula sa dilim, matapos tayong mula sa dilim, dalayin sa liwanag, bumabalik tayo sa dilim. Kaya, ganun kasakit yun sa Panginoon. But nakita niya attitude ng Panginoon? Di ba? Nakita niya attitude ng Panginoon. Binigay yung gusto. Ganun talaga ang Panginoon eh. Binibigay niya yung gusto mo eh. Para lang pa-realize sa'yo kung ano yung gusto mong palabasin. At ito ang gusto kong mangyari sa'yo. Matalino ang Diyos. Alam niya yung ginagawa niya. Ano ginawa niya ng anak? Brother Alvin, naalala mo yung kwento nun? Inubos niya lahat, ang oras niya, ang kayamanan niya, ang panahon niya sa paglublob sa kasalanan. Lahat na andun na, pagmamalaki, pagyayabang, sexual immorality, pag-iinom, pagbibisyo, nandun lahat. Ginawa niya lahat ng makakasakit sa kanyang ama. But later on, ano ang nangyari? Sabi, when he come to his senses, sabi nung verse, di ba? Naalala niya yung ama niya at siya'y bumalik. Bumalik. Ano ginawa ng Panginoon? Ano ginawa ng kanyang ama doon sa kwento? Itinakwil ba siya? Yan, tinanggap siya, sinuotan uli siya ng robe, siningsingan uli siya, binigyan uli siya ng sandalyas. No? Sipin mo ha, hindi doon binanggit na pinaligo muna siya bago sinuot lahat yun. Hindi. Doon mo makikita yung while we're still sinners, sabi. No? Christ died for us. The same picture na doon. Habang madumi ka, tinanggap kita. Inalay ko ang sarili ko sa iyo. Palaging bukas ang kapatawaran sa Panginoon dahil nga ang kapatawaran ng kasalanan, ang kamatayan ni Jesucristo ay sapat sa kasalanan ng kanyang mga anak. Kung ang iyong kasalanan na naglalayo sa Panginoon, kapatid, bumalik ka sa Panginoon. Talikuran mo yung kasalanan at bumalik ka sa Panginoon. Okay, tama Brother Alvin? Malinaw po, Pastor. Salamat. Correct. Tandaan mo kasi, yung pinag-aaralan natin dito, yung kapatawaran ng kasalanan ay ang naging katubusan ay ang dugo o buhay ni Jesucristo. And that what represent the riches of His grace. Sipin mo, sariling buhay ng Diyos, binigay. Kung gaano, alam niyo ba kung gaano kayaman yung buhay na yon? Yan lang naman ang lumikha ng langit at lupa. Yan lang naman ang lumikha ng bawat may buhay. At yan lang ang makapangyarihan gumawa ng lahat na nakikita mo rito. Yan lang ang makapangyarihan, Diyos, na bakit humihinga ka pa ngayon. You're enjoying the fresh air, the oxygen na meron ka sa katawan ngayon. Sapat ang kamatayan niya para sa kapatawaran ng kasalanan ng kanyang mga nilikha, ng kanyang mga tao. Tandaan niyo mabuti yan. Okay? At yan ang dapat ma-realize ng mundo ngayon. Merong Panginoon na nagpapatawad ng kasalanan. Kasi ang tao hindi talaga lalapit yan sa Diyos. Eh. Alam niyo, pinag-aralan na nga natin yan kay Teacher Ira. Because they are totally depraved people. But once he believed in the Lord Jesus Christ, once he received the grace of faith, ito ang nangyari. Kinansela na lahat ng Panginoon ang record mo ng mga pagkakautang. Hindi na nire-require yung legal demand, which is your debt. Hindi ka na nga mamamatay. Nasabi nung huling pinag-aralan natin, you're delivered from condemnation. Hindi ka na pagbabayarin.
So pagharap mo sa Panginoon, may babayaran ka pa bang kasalanan? Ha? Wala ka nang pagbabayaran kasalanan. Now, saan mo babayaran yung kasalanan? Dito sa lupa. Dito mo babayaran yung mga kasalanan mo sa lupa. At pagdating sa langit, meron pa bang kabayaran yon? Well, maaapektuhan yun yung degree of joy na marireceive mo sa Panginoon. There is a degree of joy pagdating sa langit. Di ba meron tayong glorification day? Meron tayong future glorification eh. Alangan naman yung mga nagtapat na lumaban sa naging matuwid, nilabanan ng lahat ng klase ng kasalanan. Ipaparehas lang sa atin na hindi na hindi man lang lumaban, hindi man lang nagsumikap. Hindi unfair ang Panginoon. If you are going to study further our future glorification, you will understand that there is a degree of joy that the Lord prepared doon sa langit. Pero yung kapatawaran ng kasalanan, kumpleto yun. Ganap yung ganap. Kahit pang sabi ko nga dati kay Teacher Ira noon. Kahit na napakawalang hiya ng isang Kristiyano yan. Si Pastor Roji, sabi ko sa inyo nga, di ba? For 11 years, kung nakilala niyo ako noon, hindi mo ako mapapagkamalang Kristiyano. And yet, the grace of God is sufficient. It talagang nagwo-work. You cannot resist that grace. It is a grace that continues. Bakit? Pangako niya yun eh. Ano yung sabi ng Panginoon? He who began a good work in you. What is that good work? Your salvation, your redemption, your justification will be faithful to complete it until the day of the Lord Jesus Christ. Kaya walang Kristiyano na mahuhulog sa kamay ng Diyos dahil sa kasalanan. Wala. Pero again, the warning, hindi yan lisensya. Pagdudusahan mo yan dito sa lupa at babawasan na credit mo yan doon sa langit. Wala naman kasing pagsisisi na sa langit eh. Pero, masusme. Wala nang pain sa langit. Paano ka magsisisi doon? Pero hindi unfair ang Panginoon. Hindi unfair ang Panginoon. Okay? Masarap sana mag-uusap pa rito, no? Kaya lang, wala na naman tayong oras. May oras pa ba tayo? We still have 5 minutes more. 5 minutes more. Brother Alvin, nasagot ba natin yung sa tanong? O naguluhan Yes po, ka lang Pastor. lalo? Yes po, Pastor, malinaw po. May mga Salamat. pumapasok lang kasi sa mga isipan. O kaya kung may mga kasalanan pa tayong ginagawa, Brad, balik ka na sa Panginoon. Wala naman po, hindi naman po ganun, Pastor. Mayroon lang po kasi mga kakilala, Pastor, na nagbalik loob na po. Tapos, kaya ako lang po na-i-share na nagtanong. Kinakailangan talaga alagaan natin sila. Opo, Pastor. No, kailangan paalalahanan natin sila. Yan ang gamot yan eh. Yan ang gamot. Pagpapaalala. Oo. Pero yung pagdududahan mo yung finished work ni Jesus Christ, sa kaya niya nga ginawa yun para patawarin ka tapos kukwestiyonin mo. Okay, gusto ko lang kasi mangyari ngayong umaga mga kapatid, no, sa biyaya ng Panginoon. Siguro ito yung layunin ng Panginoon sa ating lahat. Maging matibay sa inyo na nakikinig ngayon, maging sa akin din, no, na ang kapatawaran ng kasalanan ay ganap dahil kay Hesukristo, dahil sa kamatayan ni Hesukristo na binase. Ang basis, ang basihan ay ang yaman ng kanyang biyaya. Yaman ng kanyang biyaya. Biyaya lang ng Diyos, bakit ka nakatanggap ng kapatawaran? Wala kang ginanap diyan, kapatid. Wala kang ginanap. Sabi diyan sa Colossians, God made alive. Ang sarap, no? Together with Him. Hindi ka lang binuhay,
no? Inari ka pa niyang kanya. Inari ka pa niyang kasama niya. Kaya ganun kaganap yung salvation. Ganun ka katotoo yung kaligtasan mula kay Kristo. At ituro niyo yan sa tao. Pag tinuro niyo yan, ituro niyo yan ng may puso na nararamdaman mo kasi naganap yun sa'yo. Ayan, so magandang umaga sa inyong lahat. Nawa ay may natutunan tayo ngayong umaga, no? Okay, alam nyo kasi these are basic doctrines, pero kinakailangan nating bigyang lalim na yung approach. Kasi you are no longer child of, wala na kayo dun sa level ng spiritual babe eh. Umaasta lang kayo minsan na spiritual babe, pero ang totoo, hindi na talaga kayo spiritual babe. Kaya kailangan, kain na tayo ng hindi pambata. Masakit, oo, masakit. Ako nga, nasasaktan eh. Pero talagang, kailangan na natin yun eh. For us to grow in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Kailangan tayo ng mundo, kapatid. Nakita natin sa pag-aaral natin ng total depravity of man, nakita natin kahabag-habag ang tao. Kahabag-habag ang mundo. Kaya ito yung makikita natin na pangangailangan ng mundo ng isang katulad natin na nakakaintindi kung saan pinaparating ng Panginoon ang kanyang mensahe. Kaya sa ating mission, kapatid, kinakailangan ka ng Diyos. Gagamitin ka ng Panginoon. Dito, ito nawa yung magbuo ng compassion sa puso natin. Magresulta to ng compassion. Kasi pag wala yung real compassion sa puso, parang duty na lang itong pagmi-mission, duty na lang yung evangelism. Kapatid, you will not be very effective in the area of evangelism. Dapat ilagay mo sa puso mo. Dahil naiintindihan mo na kahabag-habag ang tao. Nakakaawa sila eh. Kaya kailangan nila ng kahabagan ng Diyos. Bakit? Siya lang ang makakapagbigay ng kahabagan eh. I will give mercy to whom I will give mercy. At kung sino yun, di natin alam. Kinakailangan lang natin silang abutin. Okay? So, if I were you, be very serious with your business in God's mission. Walang saysay ang buhay kung hindi ka magiging bahagi ng mission ng Diyos. Walang saysay ang pagiging Kristiyano mo kung hindi ka magiging bahagi ng mission. Hindi ka pwedeng Sunday Christian lang, Sunday morning Christian lang. Nasaan ang compassion mo sa mundo kung Sunday ka lang? Selfish ka. Tawag doon selfishness. Sarili mo lang iniisip mo. Habang ang mensahe ng Panginoon, kahabag-habag ang mundo. Kinakailangan nila ng mga ganitong mensahe. May nagpapatawad na Diyos at ganap ang kapatawaran sa pamamagitan ni Jesucristo na nag-ugat sa yaman ng kanyang biyaya. Okay? So, mahalin natin ang mission ng Diyos at magpasalamat tayo sa Panginoon. We have this opportunity to be part of His mission. Hindi lahat binigyan ng ganitong pagkakataon, kapatid. Hindi lahat. Kaya mapalad ang nagpapatuloy at nagmamahal sa mission ng Panginoon. Okay? So, nawa, pagpalain tayo ng Diyos ngayong umaga. I believe that's enough for today. And next Sunday, we will continue ang ating pag-aaral. Titingnan natin naman yung life of reconciliation. Yan, ito yung mga nangyari, no? Dahil kay Jesucristo, no? Binigyan tayo ng buhay na fully reconciled with God. Ha? Bati na tayo ng Panginoon. Ganito na tayo ng Panginoon, no? Bati na tayo ng Diyos. Hindi na tayo kaaway ng Diyos. Yan, nakita niyo to? Yan, ganyan. Ganito nga kayo, yan, ganito kayo. Yan. Bongbong Marcos yan. Joke lang. Okay, bati na tayo ng Panginoon. So, please come early. We will start on time. Dahil alam niyo na, napakalimitado na ng oras natin. So, purihin ng Diyos ngayong umaga. Our memory verse is Colossians 2:13 and 14.
and Ephesians 1:7. Okay? So thank you. Let us all bow our heads, please. And let us request Teacher Ira to please close us in the word of prayer. Let's pray po. Heavenly Father, we praise and thank you, Lord, sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa magandang mensahe ng inyong salita na muli ay linaw sa amin ng mga katotohanan tungkol sa aming kaligtasan. Dalangin namin na baonin namin ang mga lessons na ito sa aming mga puso't isipan at patuloy na magkaroon ng compassion sa mga taong hindi pa nakakakilala sa inyo, Panginoon. At maging kagalakan po namin ang magbahagi ng inyong salita sa kanila, Panginoon. At lahat na ito amin dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you. And pass your offering. Di ko alam paano nyo gagawin.